Pero malalim na rin po yun. Mamaya, aanin ko yun. Anumang bagay na tama ayaw mong gawin, iniquity po yun. At pwede kayong maghiwalay ng Diyos niyan. Kaya iyan sabi ni Isaiah, na, but your iniquities have separated between you and your God. So ang magpapahiwalay dito sa verse na ito, sa tao at sa Diyos, iniquity. Okay? At nung banggitin niya ang iniquity, bakit siya karugtong, and your sins? O di ba yung sin, iniquity yun? Pero yun nga, yung paliwanag ng propeta, iniquity, yung tama ayaw mong gawin. At maraming tama na hindi ginagawa ng tao. Iniquity po yun. At meron dito, sin. And your sins have hid, His face from you, that He will not hear. Yun daw, sins po ay plural to. Ang inyong mga kasalanan, ang nagkubli sa kanyang mukha upang hindi siya makinig sa iyo. So hindi pala nakikinig ang Diyos pag gumagawa tayo ng kasalanan. O paano ito? Eh lagi po tayo nagpipray. Pero sabi ng Bible, hindi siya makikinig. At sinundan po yan ni, sa Psalms. Tingnan niyo po ang Psalms, ha? Psalms, chapter 66. Tingnan niyo po ang 66. Verse 18. Sabi po ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sino po si David? Sa lahat ng mga Bible character, si David po ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Pero sabi niya, pag merong masumpungan siya ng isang iniquity sa kanyang puso, hindi ako pakikinggan ng Diyos. O sino tayo? Kumpara kay David. Si David po, napakaraming ginawa niyan. Pero, sinabi niya, hindi ako pakikinggan ng Diyos. So kaya nga ito, bagamat ito yung isang salitang iniquity lang ito, pero malaki po ang nito sa tao para hindi makinig ang Diyos. Amen? Ano nga yung iniquity ayon kay Brother Branham? Tama ayaw mong gawin. Hindi siya yung makikinig si Lord. Amen. So, at binanggit din ni Lord Jesus ang iniquity sa Matthew chapter 7. Chapter 7, verse, tingnan niyo po ang 22 to 23. Sabi niya sa 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Mga born again po ito. Nagpapalayas ng dyablo, nangangaral sa kanyang pangalan, at maraming kababalaghang ginawa. Pero, ano sabi ng Diyos ni Lord sa kanya? And then will I prophesy unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ibig sabihin, kayo anyang mga gumagawa ng iniquity, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, hindi kikilalanin ni Lord yung mga taong gumagawa ng iniquity. Paano ito? Lumayuan niya kayo, magsilayas kayo. Hindi ko kayo kilala. Makakatakot ito, no? Pero si Lord po ito. So talagang ang papasok lang mga kapatid sa langit, yung
nag-o-observe ng kabanalan. Amen. Paano tayo magiging banal sa harap ng Diyos niyan kung patuloy tayong hindi sumusunod? Alam niyo mga kapatid, si Lord nananahimik sa langit. Pero dahil gusto niyang magligtas ng tao, kasi walang ibang pwedeng kaligtasan ng tao, sabi ng Hebrew 9:22, kapag may tumulong dugo. So kaya ang ginawa niya, nagkatawang tao siya para may dugo. Okay, so ang ganda-ganda ng buhay niya doon. So nais ni Lord magligtas. Pero paano kung ang tao naman ay patuloy na gumagawa ng kalikuan? Nais niya, sumunod tayo. Kaya nga, nagpadala si Lord ng ginawa niyang tao yung sarili niya. Sarili niya mismo. At pinastoran niya. Kasi, ang maliligtas lang sa kanilang panahon, yung makikinig doon sa sinugo. At sa bawat panahon, nagsusugo ang Panginoon sa kaligtasan din ng tao. Pero paano kung hindi nila pakikinggan yung sinugo? O si Paul, sinugo yung sa Ephesian Church Age. Hanggang sa dumating sa ikapitong iglesia, ang sinugo naman yung propeta natin. At nung wala na mga propeta, ang mga sinusugo niya, yung nangangaral ng tamang mensahe. Para ano? Para maligtas ang tao. Pero paano kung hindi nakikinig? So ang mga sinusugo ng Diyos, ang dahilan kaya sinusugo yan ni Lord sa kaligtasan ng tao. Pero paano nga kung ayaw makinig? At mas sinusunod yung gusto niya. Wala na akong pagkukulang dito mga kapatid. Dahil ginawa ko na, sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Amen? Oh. So, sabi ni Lord, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Delikado ano? Ha? Okay. Konti pa. Bible, more on Bible tayo ngayon mga kapatid. Dito po sa Luke 13. Luke 13 verse 23. Ano naman ang sabi dito? 23. Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? So nagtanong po ang mga tao dito kay Lord. Kukunti bagaan niya ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, anong sinabi ni Lord? Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Ang kaligtasan pala mga kapatid, makipot na pintuan. Bakit kaya makipot? Kasi literally mga kapatid, sa literal sa sobrang kipot ng pintuan, pag may hinibra ka sa bulsa, sasabit ka. Pag may isang kahang sigarilyo sa bulsa, sasabit ka doon. Kasi makipot ka eh. Lalo na kung may chicks, ay hindi kayo dadaan doon. Baraha. Lahat po ng mga bagay, hindi po yung dadaan doon. So sabi niya, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok. Ayan, marami ang magpipilit, makipot nga. Paano papasok ay makipot? Maliit. So ang salve, ibig sabihin mga kapatid, mahihirapan ka. Pagpatungkol na sa kaligtasan, mahirap po. Hindi po ganun kadali. Kaya sabi ni Lord, pagsikapan nyo itong pintuan na ito, maliit lang ito. O halimbawa, kasing laki ka ni Joshua. Ang pintuan ganito lang. Paano papasok si Joshua rito? So natural. Magpapayat muna siya. Lalagariin mo yung pintuan para lumaki.
So, ang tinutukoy po doon, mahirap talaga. So, ibig sabihin, meron kang gagawin para magkasya ka roon. Amen. Sabi niya, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Mahirapan sila. Okay. Kung makatindig na ang puno ng sangbayan at may lapat ng pinto at magpasimula kayong mga sitayo sa labas at mga situktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami at siya'y sasagot. At sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Yun ang mahirap. So makikita niyo si Lord, wala, kasi di ba pastor si Lord pag-ibig? Yes. Pero, how about doon sa panahon ni Noah? Buong mundo, 8 lang ang naligtas. So, asan doon ang pag-ibig? Ang mahal lang, ang iniibig lang nila doon, yung 8. So bakit? Yun lang yung naniniwala sa Diyos, yung 8. So pag unbeliever ka, ay salamat pastor, nandito kami, believer ako. Pag hindi ka sumusunod, unbeliever ka. Paano ka naging believer? Ang believer po, sumusunod yan. Hello? Sabi niya, buksan mo kami at siya sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo taga saan. Lord, taga-swal ako. Sino ka? Ako yun, Lord na paglinggo. Back up. Kilala ko kayo. Kung back up kayo, kilala ko kayo. Amen. Lord, taga-Alaminos ako. Alaminos. Kilala ko kayo. Yung malapit sa mangin. Kikilalanin ko muna. Hello. Alam niyo ba? Iyan po ang maririnig ng mga tao sa Panginoon. Pag hindi sumusunod, hindi ko kayo kilala. You doers of iniquity. Sabi niya. Nang magkagayi pa sisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsino. Lord, dumadalo kami sa bukid. Doon kami kumakain ng salita ng Diyos. Nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. Tuwing linggo, Lord, nagtuturo si pastor na. But he shall say, I tell you, I know you not. Whence ye are? Depart from me, ye, all ye, workers of iniquity. So matindi po ang Diyos. Hindi niya kikilalanin, hindi niya tatanggapin ang sino mang gumagawa ng iniquity. At sabi kanina, hindi siya nakikinig. So anong prayer ang gagawin mo kung gumagawa ka naman ng iniquity? Sayang. Amen. Okay. Mamaya po meron tayong magandang Okay. Now dito po sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Sabi po ni Paul, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal. The Lord knoweth them that are His. Ayan po. Kilala ni Lord yung Kanya. So, paano kung hindi ka Kanya? So, yung salita pong kilala niya, kinikilala niya na Kanya ka. Pero paano nga kung hindi ka naman Kanya? Ulitin ko ang basa. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal. The Lord knoweth them that are His.
At yung kanya, okay, sabi niya, and let everyone that nameth the name of Christ depart from. So yung kay Lord, lumalayo sa iniquity. So may tao si Lord, may kanya siya. At yung mga kanya, lumalayo sa iniquity. Okay, i-define muna natin si Aling Miriam. Tingnan niyo po ang definition ni Aling Miriam. Number 1 is, the word iniquity sa kanya is gross injustice. Mas mabigat pala ang kay Aling Miriam. Malala na kawalang katarungan. Parang panahon ng gobyerno natin. Gross injustice. So mas mabigat pa pala ito si Miriam. Yung kanyang definition about iniquity is gross injustice. Pangalawa, wickedness. Pangatlo, corruption. Tamang-tama sa panahon natin. Pangapat, immorality. Yan po ang definition ni Miriam about iniquity and sin. At sabi rito, kilala ni Lord yung kanya. And let everyone that nameth the name of Christ, yung lahat ng tumatawag daw sa pangalan ng Panginoon, lumayo kayo sa iniquity. Amen? Isa pa. Ezekiel chapter 28. Ano naman ang sabi ng Ezekiel 28:15? Saan galing ang iniquity? Sabi po ng Bible, thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created. Sino ito? See? Perfect. Nung nilikha ito ng Diyos sa langit, perfect. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Sino po ito? Lucifer. Si Lucifer pala ay perfect. At alam nyo, pag lumulundag po si Lucifer sa kanyang panahon, lumundag siya. Dahil lulundag. Pag sayad niya sa lupa, tumutunog yung kanyang damit. May music sa damit niya. Kaya ang daming humahanga kay Lucifer. Song leader po si Lucifer sa langit. Hello? Amen. Sa langit. Kaya lang, ibinagsak ni Lord. Dahil gumawa siya ng iniquity. Okay, yung leader natin dito, hindi naman gumagawa ng iniquity yan. Pero yung leader, si Lucifer. Okay, sabi rito, thou was perfect in thy ways. So si Lucifer, maganda ang kanyang karakter nung una. Pero nung makita niyang hinahangaan na siya, kay delikado ang song leader pag hinahangaan umano na yung ulo ni Lucifer nung biro ang tagahanga ni Lucifer. Ilang milyon ang anghel? 1/3 ang tagahanga niyang followers niya. Hello? So, nung marami ng tagahanga ni Lucifer, tumaas na ang ulo. Pero nung una, maganda. Kaya nga pag sung leader ka pala at marami ka ng tagahanga, tumataas din ang ulo, Ay, lumalaki.
Pero wala niyan dito. Oh. Okay. So, ang founder ng iniquity, Lucifer. Ngayon, iyan po ang itinatag ni Lucifer, gumawa ng kasamaan. Gumawa ng pagsuway. Kaya kung ang tao sumusuway, si Lucifer po ang kanyang Panginoon. Hello? Oh. Akala mo si Lord ang Panginoon mo? Si Lucifer. Kasi bakit siya ang sinusunod mo? Kung ang Panginoon mo si Lord ang susundin mo. Pero kung ang sinusunod mo yung pinagagawa ni Lucifer, hindi si Lucifer ang Panginoon mo, hindi si Lord. Amen. Isa na lang na Bible. Pero hindi pa pala isa. Dito po sa Luke 7. Luke 7, verse 47. Hello? Amen. Dito po sa Luke 7, verse 47, may sinabi po dito ang ating Biblia. About sa forgiveness ni Lord. O paano ba nagpapatawad si Lord ng kasalanan? Ito pong in-example dito ni Lord ay isang patutot. Alin yung patutot? Patutot po ay taga beer house. Sa beer house po nagtatrabaho. Pero, nung makita niya si Lord, ng babaeng ito, ay mamahaling pabango. Siguro sa panahon nila, ito na yung pinakamabangong pabango. Ibinuhos niya sa paanan ni Lord. At pinanghugas niya sa paan ni Lord. Hindi siya nanghinayang. Tapos ang pinampunas niya, yung buhok niya. Hello? So ngayon, may sinabi si Lord about doon sa babae. Sabi niya, 47, wherefore I say unto thee, her sins, which are many. Kasi po siya, patutot nga eh. Ang dami niyang araw-araw lalaki. Iba-ibang lalaki araw-araw. Kaya sabi niya, her sins, which are many, napakarami ng kasalanan ng babaeng ito, are forgiven. Pero hindi pa siya humihingi ng tawad. Nakita lang ni Lord yung reaction niya. Yung ginawa niya kay Lord. Pinatawad siya. Hindi niya kailangan humingi ng tawad. So ang pagpapatawad ni Lord, kahit anong, Lord, pahingin tawad. Wala yun. Kung patuloy ka sa iniquity. Itong babaeng ito, hindi naman humingi ng tawad. Pero sabi niya, her sins which are many are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little,
So kaya pala ito, pinatawad yung maraming kasalanan kasi nakita ng Panginoon, napakalaki ng pag-ibig niya, pinakita niya kay Lord. So yan daw maliit ang, sa Tagalog sabi niya rito, sapagkat siya ay umiibig ng malaki, kaya malaking tawad. Sabi niya, sapagkat siya ay umiibig ng malaki, dapat sa pinatatawad ng kaunti, ay kakaunti ang pag-ibig. Paano kung walang pag-ibig? Walang patawad. Sa malaking pag-ibig, malaki ang pinatawad. Sa kaunting pag-ibig, kaunti ang patawad. Kung walang pag-ibig, walang patawad. Masumpungan kaya ni Lord na may pag-ibig tayo. Sabi ko nga, kung ang pastor hindi mo maibig, paano itong mga ordinaryo? Hindi mo lalo magagawa yun. Kasi yung pastor mo nga na nagpapagod sa'yo, hindi mo maibig. Paano itong mga ordinaryo lang? Amen? Matindi ito, mga kapatid. Hindi ito biro. Kasi hindi po ito humingi ng tawad na babae ito. Basta sinabi na lang ni Lord, ang malaki mong kasalanan, pinatawad na. Ang dahilan ni Lord, malaking pag-ibig ang nakita niya doon sa babae. Sa kanya. Yun daw namang maliit ang pag-ibig, maliit din yung pinatawad. So, depende pala ito sa pag-ibig natin. Ang kapatawaran pala ng tao, depende sa pag-ibig na ipakikita niya. Okay, paano yung walang pag-ibig? Alam mo na kung pinatawad o hindi yan. So, kapatid, capstone pa rin dito ang issue. Sino yung capstone? Si Lord. Amen. John 8:44. At ito po ay, ngayon kaya ko ito iniisa-isa, kasi kapag po ang isang bagay na itanim, dadami yan. Pag napasimulan mo ang isang bagay at inalagaan mo, dadami po yan. 44, sabi ni Lord. 8:44, John. Ye are of your father, the devil. So tatay din pala si Satanas, ang diablo. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So, ang tatay daw ng mga sinungaling, si Satanas. Ngayon mga kapatid, may mga bagay tayong hindi, kasi sa tingin natin maliit lang. Kapatid, maliit man o malaking pagsisinungaling sa Diyos, sinungaling po yan. Marami po ang nasasarapan na parang baliwala na sa kanya magsinungaling. Alam niyo ba kung bakit? Mga bagay na hindi dapat gawin, bakit nagagawa at paulit-ulit. Dito po tayo, tingnan nyo sa James. James chapter 1. Bakit dumadami ang kasalanan? Bakit nauulit-ulit? Sabi po ni Santiago, verse 14. Tingnan nyo kung bakit may mga kasalanan na hanggang sa hindi niya na napapansin, parang wala na. Parang okay na lang. Basahin ko po. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then, when lust hath conceived, it bringeth forth sin.
and sin, when it is finished, bring it forth death. Okay. Tagalog, kundi ang bawat tao ay natutukso. So ang first ni Satan, temptation. Aakitin ka muna na pumasok doon sa bitag niya. Pag na-tempt ka, sabi rito, ano mangyayari? Ang bawat tao ay natutukso. Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahikayat. So pag nahikayat ka na, ano mangyayari? Kasi si Eve at saka sa Eden, temptation muna. Inalok muna sila. Inaakit. Anong kasunod? So natempt na siya. Kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak. O halimbawa, umabsent ka ngayon. Temptation yun. Inaakit ka. Nanganganak daw. So ano mangyayari pag nanganak? Uulitin mo. Hanggang nanganak uli. Nanganak. Hanggang wala ka ng ganang dumalo. Hello. May taga-tibing nga eh. Ang fellowship niya minsan nasa tricycle. Ano ginagawa sa tricycle? Oras ng fellowship dito, nasa tricycle. Kasi nasarapan nung una, nandun siya. Naakit. Hanggang sunod-sunod na nasa tricycle na. Hanggang sa, yung iba, nasa kotse na. Nag-fellowship. Nasa jeep na ang fellowship. Wala na dito. Kasi ang unang hakbang dyan, temptation muna. Hanggang sa naakit ka. Hanggang, sabi, nanganganak yan. Kaya huwag kang magtaka, pag naakit ka ng absent, masasarapan ka. Sino na dito nasarapan? Na ayaw ng dumalo. Kasi nasarapan na. Kasi sabi rito, kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang ayun. So may sarili din siyang naakit kasi siya eh. Pagkatapos, kung magkagayon ang kahalayan, kung may paglihi, ay nanganganak. Di ba? Brother Buds, nung araw, naakit ka rin ng absent, nasarapan. Huwag nating gagawin yung mga kapatid, hindi nagbibiro si Satanas. Ihihiwalay ka sa Panginoon. Kundi habang may naririnig tayong mensaheng pagtutuwid, doon tayo. Amen. Okay. Kaya yung mga yung pagsisinungaling, parang baliwala na. Kasi nanganak sa kanyang buhay. Ordinaryo na sa kanya yung magsinungaling. Yung pagiging hindi tapat sa Diyos. Nag-ugat. Amen. Ngayon, meron po tayo ditong isang babasahin na sa Luke chapter 10. Luke chapter 10. At ito'y patungkol sa iniquity. Kasi yan po ang ating tinatalakay. Umpisahan po natin sa verse 38. Now, sabi po ito, ito'y isang eksena na kung saan ay galing si Lord, alam mo naman si Lord, puro pangangaral ang niya, puro siya hayo. So sabi rito, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon. Okay. So sa kanilang paglalakad, pumasok sila sa isang nayon o baryo. At isang babaeng nagngangalang Marta
ay tinanggap siya sa kanyang bahay. So pagpunta nila dito, sa barangay Bukig yata ito. Ha? So sabi rito, isang babae, ang pangalan ay Marta. Tinanggap siya. Pinatuloy si Lord ng babaeng ito. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria. Okay, so si Marta, si Maria, magkapatid. Okay. Na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Oh, si Marta, siyempre nga naman, bagong dating si Lord, bisita, ang inasikaso ni Marta, maghanda ng pagkain. At siyempre, kasama na rin doon yung naglinis siguro doon. Siyempre, nahihiya siya kay Lord. Kasi, tatlo po itong magkakapatid, Marta, Maria at Lazaro. Dito po talaga, siguro dito siya nagpasimulang tumira. Kasi walang sariling bahay si Lord. Nakikitira lang. O baka umuo pa rin. So sabi niya rito, si Maria, pagdating ni Lord, inasikaso niya at naupo. Okay, so parang mas maganda ang ginawa ni Marta, no? Dahil si Marta, ipaghahanda si Lord ng pagkain. Okay, ngayon si Lord po ay may iba po ang kanyang damdamin sa bawat tao. Depende sa kanyang ginagawa. Ano ang naging damdamin ni Lord kay Marta na kung saan ay kandara pa si Marta sa pag-aasikaso kay Lord? Siguro yung meron doon silang tupa na baka pinakatay ni Marta. Tumulong siya sa paglilinis, pagpiprepara ng pagluluto. So pawis na pawis si Marta. Samantalang si Maria, nakaupo lang. Sino sa tingin niyo ang tama ang ginagawa? Nandun ang kandarapan na nga si Marta pag-asikaso para kay Lord yung pagkain eh. Nakuha niyo ba? Sabi rito, ngayon, nung nahihirapan na si Marta, kinausap niya na si Jesus Christ. Sabi niya. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. So, ang daming trabaho. Ito pong nagkataon, pumunta si Lord araw ng linggo. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid? Lord, ano ba ito? Ang kapatid ko, okay lang ba sa iyo, Panginoon, na siya nakaupo lang? Ako, pagod na rito, ubos na ang pawis ko katatrabaho. Pababayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya at ako'y tulungan niya. Hello? So, para bagang tinuturuan si Lord. Na pwede ba Lord, utusan mo ang kapatid ko, tulungan ako, kandaraan na ako dito sa trabaho, sa pagod. Tinuturuan si Lord sa gagawin. Ngayon, si Marta, kasi siyempre, bago dumating si Lord, magkatuwang sila. Magkatulong silang nagtatrabaho sa bahay. Pero nung dumating na si Lord, ang inasikaso ni Lord, makinig sa sasabihin ni Lord. Kaysa binitiwan niya na yung mga trabaho. Amen.
pababayaan mo ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Sumagot si Lord. Ano kaya sinagot? Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalasin sa kanya. So mas pinuri ni Jesus Christ si Maria, wala namang ginagawa, ng kanya lamang ginawa doon, makinig. So mahalaga pala kay Lord na lalo na ang araw ng linggo, unahin natin ang pakikinig bago yung trabaho. Maganda kay Lord yun. Pero mas maganda kung makikinig ka muna bago trabaho. Kasi sabi ni Lord dito, yung pinili ni Maria ang magaling at hindi iyang sa kanya aalisin. Yung prioridad, word. Kaya sa ating mga kapatid sa Tumbor, mga baguhan po ang mga ito. Pero sana magtuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ba? Very good. Kasi ang mahalaga kay Lord, yung binibigyan mo ng prioridad. Word! Amen. Hello? Priority ba natin? Kasi naalala ko yung preaching doon sa Baguio. Kahit anya, paulanan ako ng bala. Hindi ako atras. Kahit ako'y salubungin ng maraming problema, hindi ako atras. Umambon, atras. Ambon lang yun. Pero tayo, walang atras, ano? Paano kung umulan sa linggo? Atras. Walang atras dito. Amen. Kasi, mga kapatid, kung gusto ni Lord ng laging maganda ang panahon, kaya niya. Pero minsan, ginagawa niyang umulan para testingin ka kung totoo ka o palsipikado. Sa totoong Kristiyano, mga kapatid, sabi ko sa inyo sa Baguio, mayroon tayong mga kapatiran doon. Bundok. Wala silang tricycle. Bundok nga eh. Saan mo padadaanin ang tricycle? Bundok. Naglalakad sila 4 na oras mula sa bahay nila patungong church. Lakad. Kaya ba natin? Ngaya. 4 na oras lakad. Back and forth, 8 oras. Dahil sa fellowship. So, yung mangin na yan, kahit walang sasakyan, makakadalo. No gabay. No agto gabay, kahit ang church nandyan sa katabi, agto gabay, hindi makarating. Amen. So, yan po ang pinakikita ni Lord sa atin. Kasi, yung iniquity, mga kapatid, mga bagay na tama ayaw mong gawin. Ito, bigyan ko kayo ng example. Kasi, Trinitarian pa ako, nasanay na po ako sa prayer sa church. Ngayon, sa Alaminos ako, ang bahay na tinutuluyan ko ay sa Pugo. Ang church nasa bayan. Wala ako kahit bisikleta. Wala akong tricycle. Ilang kilometro yun? Mahigit 2 kilometro po yun. Mula Pugo hanggang bayan. 3:30, naglalakad na po ako. Tuwing umaga, wala pong, palya. Kasi nasanay po akong pag-pray sa church.
Kaya ba natin tuwing umaga naglalakad, mahigit 2 kilometro, pagbalik mo, lakad uli? Ay, wala akong sasakyan. Pero ginagawa ko yun para kay Lord. Hanggang ngayon. Kaya lang ngayon din ako naglalakad kasi nandito ang church. Amen? Pero hindi ko pa rin kinakalimutan yung pagising ko sa umaga, nagwo-worship na ako kay Lord. Amen? Kasi yun po yung tama na dapat gawin. Paano kung hindi ko ginagawa yun? Doers of iniquity rin ako. Kasi alam ko yung tama eh. At sa isang taong hindi nagwo-worship, pagising, iniquity po yun. Dahil ang uunahin ng isang Kristiyano si Lord, bago yung Nescafe, bago yung Milo, bago yung pandesal. Ay yung iba, mas una yung pandesal, bago mag-pray. Kung makapag-pray pa. Amen? Oh. Okay. Dito po sa ano. Nakikita niyo po ba ang pagkakaiba? Pareho po ito mananampalataya. At si Lord, kung sa natural na papaboran si Marta. Kasi biro mo nga naman, special si Lord kay Marta. Baka yung the best na pagkain, the best na tinapay, ang niluluto ni Marta. So, special. So, kung sa natural na tao, papaboran si Marta. Very good si Marta. Sigurado ito, pag alis ko rito, may charismatic handshake ito. Alam niyo ba yung charismatic handshake? Ha? Ano yan? May palaman? Sigurado ito. Kaya, papaboran ko ito si Marta. Tapos, magmimensahe ako. Hello? Pero, nagkamali si Marta. Sinabon siya ni Lord. Marta, bakit ka naliligalig? Hindi yan ang gusto ko. Ang gusto ko, maupo ka rin katulad ni Maria, makinig ka sa sasabihin ko. Iyan ang mahalaga sa Panginoon. Hindi mo siya mapapasaya doon sa mga ginagawa mo. Dahil ang prioridad dapat, unahin mo ang pakikinig. Hindi natin yan pwedeng i-justify. Bible po ang nagsasabi, ang prioridad ni Lord, yung taong ang pipiliin niya, yung makinig. Kasi yung salitang makinig, mga kapatid, si Maria, willing siyang sumunod sa mga maririnig niya. Amen. At yan po ang nagugustuhan ni Lord. So, Sabado pa lang, kasi yung iba, naghahanda ng isusuot, linggo na. Yung malapit na ba ang Sunday School? Doon na mag-aano ng isusuot. Sabado pa lang, nakaready na yan. Para pag kinabukasan, linggo, hello, nakaready na yung sasakyan, hindi ka malilate. Parang tulad natin, walang nalilate, di ba? Alas 9, andito na tayo, di ba? Nakaupo na dyan, di ba? Salamat sa Diyos kanina, ang first honor, Brother Julius. First honor. Hello? Mahalaga po kay Lord yan. Kasi iniisip mo, baka yung maabutan ko, maghuhugas na lang ng plato. Dapat marinig mo ang Sunday School, mga kapatid. Dahil karamihan sa Sunday School po, teaching po yan. Napakahalaga niyan. Doon tayo ninonurture ng Panginoon ang pundasyon natin sa pananampalataya. At tinitingnan ni Lord yung katapatan natin, mga kapatid. Paano tayo
namumuhay bilang mga Kristiyano. Okay. Sa Luke 12, ano po ang sabi dito ni Lord? For where your treasure is, there will your heart be also. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay duroon naman ang inyong puso. Masakit po ito. So, hindi po natin maitatago kay Lord kung ano talaga ang kayamanan mo. Ang tinutukoy, kasi ang treasure po, hindi po lamang pera. Hindi po lamang ari-arian lupain. Ano ang bagay na itinuturi mong mahalaga sa buhay mo, treasure mo yun. At sabi ni Lord, kung ano yung kayamanan mo, andun ang puso mo. So kung ano yung pinapahalagahan mo, kasi iyon ang puso mo eh. Kaya kung mahalaga sa iyo ang world, andun ang puso mo sa world. Amen. Ano, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ito. Mo nandyan eh. Paano mo yan itatago? Nakikita sa aksyon. So paano natin may tatago ang mga bagay na kayamanan natin mga kapatid? Oh. Ako sa akin hindi ko pinagmamalaki. Kasi kayamanan ko ang prayer. Na pagising ko sa umaga, unahin ko kasi yun ang yaman ko. Humayo. Yaman ko po yun. At bakit yaman ko? Kasi doon ako may kagalakan. Alisin mo ang fellowship. Maputi pa, kunin na ako ni Lord kung wala rin lang fellowship. Oh yes, mga kapatid. Walang fellowship? Ano pa ang silbi ng buhay ko dito? Dito lang ako nag-i-enjoy. Pag wala ng fellowship, mas gusto ko kunin na ako ni Lord. Wala nang silbi. Hindi na po ako magiging masaya na walang fellowship. Walang hayo. Ano pa ang silbi ko dito? Kung hindi na ako humahayo, di mabuti pa sa eternal garden na tumira. Kasi, para saan mabuhay ka nang hindi ka naman masaya? Ang kaligayahan ko mga kapatid dito, fellowship. I-share ang word. Dahil itong sabi ni Lord, for where your treasure is, there will your heart be also. So mas makikita, mahal na mahal mo ang bagay na yan, kasi yan ang yaman mo. Yaman mo, absent. Kasi ang puso mo nandun eh. Yaman mo, attend. Nandun kasi ang puso mo sa attend eh. Fellowship. So depende sa kung ano yung pinag-uukulan ng puso mo, iyon ang kayamanan mo. Hindi mo yan may tatago kay Lord. Kung ang puso mo mandaya, bakit wala na dito mandaraya, no? Wala? Isang amen lang na rin. Wala na? Mga kapatid, iniquity yan. Pag nandadaya ka isang beses, manganganak yan. Hanggang sa yung pandaraya mo, ordinaryo na lang. Amen. Pero alam kong ang isang Kristiyano hindi niya yan gagawin. Amen. Awit tayo.